Papunta na kami guys sa clinic ulit. Ito na yung malalaman natin sa blood test kung we're pregnant or not. Excited ka ba? Excited, syempre. Hello. Dalawa yung naturok sa kanya. Hindi wala kasi makitang ugat dito sa ano. Kabila. Kung manipis yung ugat ko, dito talaga sila nakakapita. Bakit din ka nagpatanggal? Tinry ko lang. Kasi ko pagod na yung dito ko. Sige lang, laban lang. Nag-antay na lang kami kayo sa resort, 40 minutes pa, tapos doon na kami dito sa consultation. Sada positive guys. Hello guys, dito na namin malaman kung kumapit yung dalawang babies na tinatransfer kay Annalyn. So, sana mataas yung points namin ng BHG, ha? Beta HCG. Beta HCG. So, sabi ni Mami yung nagawa sa akin, di ba nakikilala niya na ako? Oo. Sabi niya, good luck Mama, sabi niya. Tapos, mga abangers din daw kasi sila. Sila yung unang nakakaalam ng result. Galing. Excited din sila. Sana Lord, ito na. Sana mga babies, kumapit na kayo dyan, ha? Ang babait nila kasi, tumutulong sila magdasal sa'yo na sana positive. Mga naghataglag na mamotivate pag Abangan namin guys, update namin kayo pag may result na. So waiting kami sa 40 minutes ng process ng dugo ni Annalyn kung may makita doon. So sana mataas yung points natin kasi sana hindi baba sa 0.5 ng points score natin. So pag tumaas, sana expected namin mataas para kampante tayo. Yun lang guys. Hininaan lang namin yung boses namin guys kasi bawal maingay. Yun nga eh. Yun lang guys. See you on the update namin kayo. Morning, Doc. Morning, Doc. Okay, positive tayo. Yay! Thank you, Lord. Okay. So, yan yung nilalabas ng embryo. Kailangan lang tuloy-tuloy ang pagtaas niya. Okay, so yan ang i-monitor natin. Yung mga gamot mo, tuloy-tuloy lang muna. Yung lady pills, Doc. Tapos na yun. Okay, Doc. 9 days lang yun, di ba? Yes, Doc. Yung metformin, Doc. Tuloy mo lang. Okay, Doc. Progenova, Dufaston, 3 times a day. Okay, Doc. Tapos may dadagdag tayo. May isang injection na ibibigay sa'yo ngayon. And may suppository kang ilalagay. Okay, Doc. So lahat yan pampakate. Thank you, Lord. Tapos next Thursday, titignan natin ulit. Normal lang ba, Doc? Wala akong nag-feel. Oo, maaga pa. Okay, Doc. Usually, wala pang nararamdaman. Yung iba, feeling nila parang magkakaroon. Normal lang din yun. Okay, so lahat ng gamot 3 times a day. Yung injection lang ang isa ngayon. And then we'll see you again sa 21. Check natin ulit. Yung mga hormones. Pero maganda. Okay, kailangan lang more than 100 na tayo next visit. Okay, Doc. Thank you, Lord. Thank you, Doc. Okay, Doc. Bye. Ito ba? Sisito ko ba? Nanginginig yung kamay ko. Yes, pasti. Sana tataas ko yan. Thank you, Lord.
Hi guys! Nakauwi na kami. Narinig nyo naman yung video kanina, di ba? Pagpasok pa lang namin doon, sabi ka agad ni Dr. Menjola, positive agad-agad. Positive daw, positive. Sobrang saya namin kanina guys. Hanggang ngayon, ang saya-saya talaga. Kaya nga lang hindi ka kasi makasigaw doon sa saya. Kasi syempre, alam niyo naman, lahat ng mga pasyente doon may mga pinagdadaanan din sila. Kung ano yung pinagdaanan namin, pinagdadaanan din nila. Kaya ang hirap magsaya kapag ganun diba. Pero yung mga staff nila, nurses, si Doc, sobrang saya nila lahat. Ngayon, pagbalik namin, kailangan, di ba 32 nga yung kanina, no? Nice score. So, kailangan... Yung score namin sa blood, ay sa beta HCG, kanina 32. Dapat, next balik namin, hundreds na dapat yung score namin. So, okay, balik namin sa March 21. So, kailangan ma-times 3 o times 4 ang score namin. So, kailangan hindi bababa sa 100 para... So, ibig sabihin nun, kumapit talaga yung mga embryos. Kasi yun yung result ng embryos. So, sa ngayon, after 4 days ng transfer, maganda yung pinakita ng mga embryos. May result. 5 days na? 5 days 5 days pala. 5 days. So, dito na sila guys. Sa ngayon, from today until March 21 is a crucial day yan na dun malalaman kung nag-develop ba sila sa uterus. Kailangan kumapit pa talaga sila. Kaya niresetahan pa ako ni Doc ng mga pampakapit pa talaga. Ngayon, continue lang din ako sa Folart, yung folic acid, pati yung Progenova, continue pa din siya. Ito. Marami pa naman siya. 3 times a day pa rin ito for 7 days. At saka... Kasi hindi lang makita yung isa. Ang layo kasi alam na nila yun yung Progenova. Ito, alam niyo na rin to yung Dupaston. Continue pa rin siya 3 times a day. Continuous, 3 times a day. Ang bago na binigay sa akin ngayon ni Doc, yung injection kanina para daw yun sa hormones. Yung in-injectan ako dito kanina ng nurse. Pero isa lang? Doon sa akin isa lang. Tapos sobrang mabigat siya sa pero... Nasanay na ako guys. Ito pa. Kita mo, Heragest. Ito yung additional... Ano yung vaginal suppository? I-insert yan dun sa... Explain mo na lang, progesterone. Progesterone pa rin siya. Progesterone yan. Ayan, progesterone. Tapos, nilalagay yan sa loob ng private part sa katawan ni Mrs. Alam na nila yan, vaginal suppository. Tapos 3 times a day yun, no? Morning, 3 times a day pa rin to, guys. Night. Lahat to, for 7 days, iinumin ko pa rin. Continue talaga to. Hanggang pagbalik namin sa... Hanggang March 21 yan. So, 7 days. So, marami pa rin ng inisita si doktor para pampakapit talaga. At nakamintin pa rin yung gulay, frost, tsaka bed rest pa rin. Yun ang sekreto namin at saka... Pero tumatayo naman ako guys. Ay pupunta ako sa CR, umuupo ako dito, lumalabas na kami ng kwarto. Pero hindi ako bumababa ng hagdan, hindi ako akyat baba. Kapag ganito lang, may check up, ganun. Yun guys, sobrang saya namin ngayon guys. Walang paglagay yung saya namin. Thank you Lord talaga. Sarap na nga sumigaw kanina eh. Pagpasok pa lang namin sa pinto ni Doc, pagpasok pa lang, hindi pa ako nakapasok, narinig ko na si Doc na sabi niya positive, pero una talaga pagpasok ko lang yung ulo talaga ni Doc dito kasi nakamasya, hindi ko makita yung reaction ba kasi nakatagilid siya eh, tapos hindi pa siya umarap, sabi niya positive, sabi ba parang doon pa lang grabe ng ganun na lang gusto, sarap sumigaw, parang sarap, yun, parang magandang pagkabigla. Positive agad yung maganda sinabi sana na may na video ba pati reaction ko. Kasi guys, bawal kasi mag-video doon, lalo yung mga staff nila, hindi sila pwede isali sa video. Bawal na bawal. Follow na lang kami sa protocol nila, pero at least naman may abiso naman kahit maganon lang, mga voice record na lang. Kaya at least sa ngayon alam na namin, kampante na kami na may pumapit na yung mga bata. So akala ko kasi for the past 5 days akala ko hindi sila pumapit kasi parang wala akong nararamdaman. Parang yung mga pipitik-pitik sa puson ko, parang normal na lang siya. Kaya parang medyo nakakapraning pala. Hindi kami napapraning talaga kasi chill lang kaming dalawa eh.
Hindi kami sobrang lungkot, hindi kami sobrang saya. Tama lang. Kasi tanggap namin kung anong mangyari. Kung anong mangyari. Ready kami kanina. Pero sa ngayon, at least, kampante na kami na nandyan na sila, hindi na sila bumitaw. So, ang gawin namin, hindi pa rin namin na walain yung pagdadasal namin, tsaka yung pag-greet sa kanila every morning, at tsaka bago matulog, para alam nila, maramdaman nila na andyan yung pagmamahal namin sa kanila. Kaya isa din siguro saki na kaya sila kumapit, tsaka matibay sila kasi mataas yung score. Expected talaga namin guys na hindi bababa sa 10 kasi 0.5 ba yun ang pinakamababa. So binigyan kami ng Diyos tsaka ng dalawang bibis na sign na binigyan kami ng 33.2 ang score. Hindi so, 32. 32.2 ang score. So mataas na yun. So expected namin sa March 21 na sana abot ng 100, 300, 200. So di ba sabi ni Doc 100 plus, pero sana umabot tayo ng 500. Oo, maganda yun, magandang indication yun na naging strong talaga sila, maganda yung development, fast improve talaga sila sa loob. Sa ngayon guys, hindi pa namin alam kung ilan yung kumapit. Malalaman namin yan kapag ultrasound na sa third beta HCG, kapag umabot tayo ng 1,000 plus, saka tayo kasi i-ultrasound, doon natin malalaman kung ilan yung kumapit. Sa ngayon guys, wala pa kaming alam kasi ang ginawa lang kanina blood test lang. Pati sa 21 blood test lang din. So, yun lang ang update namin ngayon guys. So, sobrang saya. Thank you Lord. Sobrang good news to sa amin guys. As in, parang lahat ng effort, ng pain, ng sacrifices, pinapakinggan lahat ni Lord. So, sa ngayon, hindi nyo makita kung anong feelings namin. Pero kung nung doon sa clinic, kulang na lang sumigaw kami guys. Kaya nga lang hindi ka kasi makasigaw doon, bawal kasi maingay. Sobrang tahimik doon sa clinic. At yun lang guys, thank you sa panonood nyo at God bless sa inyong lahat. Sana good news yung next video namin ulit. Mapanood nyo yung next video namin. Sana good news pa rin. Thank you. Thank you Lord.